Ang Senado ng Pilipinas ay nasaksiyan ang hindi mabilang na mainit na debate sa mga dekada, ngunit kakaunti ang mga konfrontasyon na nakakuha ng atensyon ng publiko tulad ng sumasabok na tensyon sa pagitan ni Ruben Padilla at Kiko Pangilinan sa mga kontrobersyal na talakayan tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa at sa mga paglilitis sa Senado na may kaugnayan sa warrant of arrest. Ang nagsimula bilang isang hindi pagkakasundo sa pamamaraan sa loob ng bulwagan ng Senado ay mabilis na umuunlad sa isang bagay na mas emosyonal, personal at simboliko sa politika. Sa gitna ng reaksyon ng publiko ay walang iba kundi ang Queen of all Media na si Kris Aquino. Matatandang isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Senator Ruben Padilla sa showbiz industry si Kris na nakasama na rin niya sa ilang mga pelikula at proyekto na bagay na nagbigay daan sa kanilang pagiging best of friends sa loob ng showbiz industry. Isa sa mga powerful personality hindi lamang sa industriya ang isang Kris Aquino, kundi isa rin sa mga haligi ng political clan ng Pilipinas na hindi na bago sa mata ng publiko mula pa noon sa panahonan ng kanyang amang si dating Senador Ninoy Aquino at ang kanyang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang paghaharap ay hindi lamang tungkol sa mga patakaran ng Senado. Sinasalamin nito ang mas malalaking pagkakati-ati sa politika, personal na katapatan, magkasulungat na personalidad at ang lumalaking intensidad sa loob ng politika ng Pilipinas habang ang mga senador ay nagpupumilit na inabigate ang kontrobersyal na issue na pumapalibot kay Senator Bato de la Rosa, ang mga tensyon na may kaugnayan sa ICC at ang mga akusasyon na kinasasangkutan ng parliamentary decorum. Sumiklab ang tensyon sa sesyon ng Senado kung saan pinag-uusapan ng mga mababatas ang mga bagay na may kinalaman sa kontrobersiyang warrant of arrest na kinasasangkutan ni Senator Bato de la Rosa. Nakasentro ang debate kung dapat ituloy ang mga talakayan sa plenaryo o salip ay formal na i-refer sa mga deliberasyon ng komite. Itinaas ni Senator Kiko Pangilinan ang isang punto ng kautusan na ikinikatwiran ng isyo ay na-refer na sa Committee on Rules kaya hindi dapat mangibabaw sa plenary floor. Binigyan din niya ng iba pang mga usapin sa legislatura ay nararapat ding bigyan pansin. Para sa mga taga-suporta ni Pangilinan, ang tinanggihang pakikipagkamay ay sumusimbolo ng hindi kinakailang puot at labis na pagmamalaki. Para naman sa mga taga-suporta ni Ruben Padilla, sinasalamin nito ang tunay na galit sa pinaniniwalaan mga kawalang galang na pinakita sa mga kaalyado sa Senado na nagtatanggol kay Bato de la Rosa. Habang ang direktang paghaharap ay kinasasakutan ng mga publiko, ang emosyonal na dimensyon ng kwento ay naging mas kakit-akit dahil kay Kris Aquino. Matagal nang naging isa si Kris Aquino sa pinakamamahal na public figure sa Pilipinas. Higit pa sa kanyang iconic entertainment career, kilala rin siya sa matinding taga-suporta sa pagpapanatili ng political peace freedom ng ating bansa. Nasa gitna man siya ng dalawang klan ng Senado sa pagitan ng mga kaibigang sina Senator Ruben Padilla, Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan. Pinili pa rin nitong panindigan ang kanyang sentimento. Sa kanyang opisyal na payag mula sa isang kilalang showbiz news portal online, sinabi nitong hindi kaaya ang ginawang pambabastos ni Padilla at Pangilinan na para sa mata ng bayan, isa itong insulto para sa dignidad ng Senado. Hindi man ito pinangalanan ang taong tinutukoy sa kanyang mensahe, pero karamihan sa publiko na sinabi nitong si Senator Ruben Padilla ang kanyang pinapatungkulan. Ang mga ulat at mga talakayan sa online ay nagmumukhahi na si Kris ay labis na nalungkot sa pampublikong puot sa pagitan ng dalawang lalaki. Napansin ng mga tagahanga ang mga emosyonal na post, misteryosong reaksyon at mga senyales na personal siyang naapektuhan ng sitwasyon.